Mga kapuso, narito po ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Sa Hulyo, aarangkada ng food stamp program ng gobyerno. Pero ayon sa DSWD, hindi tulad ng ibang ayuda, may mga kondisyon ang programa ito para manatiling benepisyaryo. Alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. May natira pang itlog, gulay at bigas sina Maria na 2 linggo na niyang nakuha ng libre sa ilalim ng 3,000 peso per month na food stamp program ng gobyerno. 6 na buwan na siyang benepisyaryo rito at kung dati 2, ngayon 3 beses na silang kumain kada araw. Dati, pinagsasama na yung agahan at tanghalian para isang kain lang. Noon kasi puro baboy lang. Puro baboy, puro itlog na pinirito lang. Yun lang kasi yung nabibili ko rin na kayang i-provide sa kanila na mabilisang luto. Ngayon, halos kumpleto na sitaw na kalabasa, sayote, na may nakakakain sila ng gulay ngayon. Madadagdagan na ang mga benepisyaryo tulad ni Maria. Sisimula na kasi ng Social Welfare Department ngayong Mayo ang validation at registration sa dagdag na 300,000 food poor families na gagawing benepisyaryo ng food stamp program simula sa Hulyo. Manggagaling ang mga ito sa 21 probinsya na natukoy na may mataas na kaso ng kahirapan, malnutrisyon at gutom gaya ng BARM. Hindi kailangang mag-apply dahil tukoy na ng DSWD ang mga mahihirap na pamilya na meron lang 8,300 pesos pababa na food budget kada buwan. Iva-validate sila ng ahensya kung mahirap pa rin sila para malinis ang listahan. Pero tanong ni Nanay Marcelina, paano naman siyang mahirap din pero wala sa listahan? Wala naman akong hanap buhay. Nakikitira lang po ako sa kamag-anak ko. Kaya ang gusto kong mangyari, sana ko pwedeng mag-apply, sana ko pwedeng sumali. So far po, wala pa po tayong on-demand registration. Pero ito po ay ating pinag-aaralan. Sabi ng DSWD, hindi na isasama sa food stamp program ang mga benepisyaryo ng 4Ps dahil nakakatanggap naman na sila ng 600 peso monthly rice subsidy. Di tulad ng ibang ayuda, may kondisyon ang pagiging benepisyaryo ng food stamp program. Kailangan dumalo sa nutrition educational session ng 6 na buwan. May miyembro dapat ng pamilya na papasok sa TESDA training at maghahanap ng trabaho. Ngayon kung hindi sila nakahanap ng trabaho sa DOLE, sila po ibabalik sa TESDA para mag-job skill training ulit sa ibang skills naman po. Hanggang 3 years lang po itong libreng pagkain na bibigay ng pamahalaan para po sila matulungan na makatayo sa kanilang sariling mga paa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Guard sa Ilocos Sur sinaksak ng kapwa guard na umano'y nagkabiruan muna. Sa Liloan, Cebu, nahuli ang 4 na suspect sa nahulikam na pamamaril. Paspasan natin na ilang krimen sa probinsya. 4 na suspect sa pamamaril sa mga kabataan sa Liloan, Cebu, arestado na. Ayon sa pulisya, sinabi ng suspect na ang target ay ang boyfriend ng 16 anyos na dalagita na nasawi sa insidente. Tinitingnan ding motibo sa krimen ang girian ng 2 gang. Hinahanap ang iba pang suspect. Biruan ng 2 security guards sa Vigan, Ilocos Sur na uwi sa pananaksak. Ayon sa pulisya, nang uwian na matapos magkabiruan, bigla raw hinampas ng helmet ng suspect ang kapwa niya gwardiya. Nagsuntukan ang 2 hanggang saksakin ng suspect ang biktima gamit ang keychain knife. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. Ayon naman sa suspect, siya ang unang hinampas ng helmet kaya nagawa niyang saksakin ang biktima na nambubuli daw sa kanya. Magsasaka sa San Andres, Quezon, patay sa pamamaril. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktima ng tambangan ng suspect gamit ang homemade shotgun. Dead on arrival siya sa Rural Health Unit. Away sa lupa ang isa sa mga tinitingnang motibo sa pamamaril. Kartong nakita ng isang basurero sa tambakan sa Cagayan de Oro City, may mga lamang bala at armas. Inaalam na ng pulisya kung sino ang may-ari ng mga ito. Hawak na ng Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit ang mga bala. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hinampas ng bato at nilunod pa ang isang batang 5 taong gulang sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang salarin, sarili niyang kapatid. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya. 5 taong gulang na bata patay matapos hampasin ng bato at lunurin ng kanyang kapatid sa ina sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon sa pulisya, galit ang 14 anyos na sospek sa kanyang stepfather matapos mapagsabihan dahil sa panununtok. Napagbuntunan daw ng galit nito ang nakababatang half-brother niya. Ang 8 taong gulang na kapatid ng biktima na kasama nilang naligo sa dagat ang nagsumbong sa nangyari. Na-turn over na sa DSWD Home Care Facility ang sospek.
Sa Ragay, Camarines Sur, driver nalunod ng mahulog mula sa tulay ang kanyang kotse. Isinugod sa pagamutan ang 5 pang sakay kabilang ang isang bata. Ayon sa Ragay MDRRMO, malakas ang ulan noon nang dumaan ang kotse sa tulay. Patuloy ang investigasyon. 4 sugatan sa banggaan ng kotse at tricycle sa Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, bigla ang kumabig sa kabilang lane ang kotse kaya nabangga ang tricycle. Sugatan ng mga sakay ng tricycle. Ayon sa sospek, nawalan siya ng kontrol sa manibela dahil siya ay nakainom. Inihahanda na ang kaso laban sa driver ng kotse. Huli kam sa Marikina ang panloloob ng lalaki sa isang tindahan. Umupo muna siya at palingalinga rin hanggang nakatsyempo siyang damputin ang cellphone ng bantay sa tindahan na nakapatong sa mesa. Hinahanap pa ang sospek na tumakas sakay ng jeepney. Barangay treasurer at accounting staff na umano'y nandodoktor ng tseke arestado sa Imus, Cavite. Nabisto ang modus ng mga sospek matapos tawagan ng bangko ang barangay chairman. Nalaman na ang dapat sanay 50,000 pisong check encashment ay naging 200 at 40,000 piso. Kinasuhan ng mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Bukod sa K-drama at Korean food na patok sa mga Pinoy, may mas malalim na ugnayan ng South Korea at Pilipinas. Minsan naging kasangga ng mga Koreano mga Pilipinong sundalo sa digmaan. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Mula sa mga Korean drama, K-pop artist, hanggang sa mga Korean food. Hindi maikakailang immersed ang mga Pinoy sa South Korean culture. Pero ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea, higit pa sa pagkahumaling ng maraming Pinoy, Hallyu o Korean Way. Ang Pilipinas, minsang naging kasangga ng mga Koreano sa pakikipagdigmaan sa Battle of Yultong. Nang maganap ang madugong Korean War, mahigit 400 Pilipino ang nasawi at daan-daan ang sugatan. Kinerimate at inilagak ang mga labi sa Yeoncheongun at ginawang cultural heritage ang memorial site. Muling umugong sa social media ang Battle of Yultong nang matuklasan ng marami ang kahalagahan nito sa kasaysayan ng South Korea. Pero kahit tapos na ang Korean War, nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang Korea. Pinagdudugtong man ng lupa at ilog, pinaghihiwalay ang dalawang bansa ng malalim na sugat ng hidwaan at pagkakaiba. Ang Demilitarized Zone o DMZ ang nagsisilbing buffer zone ng dalawang bansa. Bantay sarado at hindi basta napapasok. Dito sa Yeoncheongun o yung parehong probinsya kung nasaan naroon ang DMZ o yung border na naghihiwalay sa North at South Korea, makikita ang Jae-in Falls na yan. Isang napakagandang tanawin. Sa kabila po ng mga tensyon sa pagitan ng North at South Korea, may mga nagtatagong ganitong paraiso. Ang Jae-in Falls ay konektado sa Yeoncheon Imjin River Biosphere Reserve at Hantangang River na isang UNESCO Global Geopark. Mula sa Yeoncheon, malapit sa border ng North at South Korea, at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa pagiging aktor, marami ring ibinahagi si Dingdong Dantes kaugnay sa kanyang pagiging daddy kina Zia at Sixto, certified tiktokerist at sa mga magiging pagbabago sa show niyang Family Feud. Alamin ang mga yan sa aking chika. Yes, I think... Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News Interviews, Dingdong Dantes, ikinuwento niya kung paano niya hangad na mas pagbutihin pa ang pagiging aktor, ang kanyang pagiging asawa, at ang kanyang pangarap para sa kanyang mga anak na sina Zia at Sixto. Ang pangarap ko para sa kanila ay sana mabigyan sila ng freedom to really do what they want and yet not be scared to be hurt or be compromised in the process. Hindi lang din daw ang pag-arte ang kanyang pinagbubuti ngayon.
gusto rin niyang matap ang younger generation. Nasa TikTok ka ngayon, ang tawag sa'yo, Daddy Dong. Okay lang ba sa'yo yun? Oo, grabe. Kasi isipin mo, na-enjoy ko kasi yung mga pag-share ng mga small stories, short stories about me and my kids. Excited ding ikinwento ni Ding Dong ang mga pagbabago sa kanyang show na Family Feud, tulad ng pagkakaroon ng Family Feud Kids. Yung Family Feud Kids, tayo yung kauna-unahang gumawa nun sa buong franchise ng Family Feud sa buong mundo. So happy kami na naging model ang Philippines dito sa Family Feud Kids Edition. At dahil gusto raw ng paboritong game show ng bayan na mas maraming manonood ang marating, pupunta tayo sa mga barangay. May booth tayong itatayo doon. Tapos yung mga tao sa barangay, yung mga manonood natin, pwede silang pumasok doon at pwede silang magtanong at pwede silang sumagot sa mga top answers. Ginawa na nila yan sa episode kung saan kabilang sa guests ang cast ng movie na Playtime headed by Sian Lim. Kung makakasalubong mo ang ex mo, anong itatanong mo? Si CR lang ako sila. Wala, sila lang. Sila lang ako. Akala ko break time. Sige. Pag nakasalubong mo ang ex mo, you should say na I hope you do find the happiness that it is you're looking for. Quick rundown tayo ng Chika Today. May 10 nominasyon ang Metro Manila Film Fest Best Picture na Firefly sa 47th Gawad Urian. Kabilang ang Best Picture, Best Director, Best Screenplay, Best Actor para kay Ewan Micael at Best Supporting Actress para kay Alessandra De Rossi. Down bad naman ang Swifties na nanonood ng mga unang shows ng European leg ng The Eras Tour ng American pop superstar na si Taylor Swift. Lalo nang marinig ng live ang ilang kanta sa latest album ni Tay-Tay na The Tortured Poets Department. Hallyu News naman, get ready Philo Mumus, magbabalik bansa si Mumu member Solar para sa kanyang solo concert next month. Manila ang first stop sa Asian leg ng kanyang Colors Tour. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay at kilalanin po natin ang mga nanay na hindi patatalo sa hamon ng buhay. Single mom man o PWD. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Espesyal na araw na ng mga nanay, mommy o mama. Presenting candidate number 1. Laila Magbiray, 39 years old, from Bacolod City. Ang single mom na si Laila, palaban daw sa biyahe ng buhay. Tiket ang kanyang katuwang sa pagtataguyod sa 2 anak bilang konduktor. Ang goal niya, mapagtapos sa pag-aaral ang mga anak. Kaya mo basta mother kaya basta para sa mga bata. Ay, pamisaron nyo kay Perme nga kung bisan kabudlay isang obra para sa mga bata. Himuon kitang tanan. Candidate number 2, Michelle Carnate. Single mom mula Ilocos Norte. Ang 18 taon niyang pagiging manikyurista, nagbunga na ng maganda. Nakapagpundar na siya ng sariling nail salon. Habang malakas ka para sa mga anak mo, magsikap at saka magpanalangin ka sa Panginoon. Walang imposible. Ito namang candidate number 3 na si Daisy. Pinatunayan din na walang imposible. Sa kabila ng kapansanan, lahat daw kaya niyang gampanan. Gaya ng pagiging masahista. Kabilang na ang pagiging mabuting may bahay sa mister niyang kapareho niya ring hindi rin nakakakita. Sobrang laki ng pasasalamat namin sa Panginoon tsaka sa mga taong tumulong sa amin nung mga time na wala kaming work. Si Evelyn Laroa naman, baon daw ang mga itinuro sa kanya ng ina hanggang siya mismo ang maging mommy. Ang original recipe nila sa paggawa ng putumaya at tsokolate patuloy na namamayagpag sa mahigit 4 na dekada na nilang negosyo. Siyempre, isa na sa pagluto, isa ka secret ingredients is imong love, imong gugma sa pagluto. Sa mga hamon ng buhay, tunay ngang walang inaatrasan ng ating mga nanay, mami o mama. Kaya kahit walang nag-uwi sa kanila ng korona, sa pagmamahal pa lang daw ng kani-kanilang pamilya,
panalo na sila. Para sa GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.